Hey guys! In this video, dumayo tayo sa isa sa pinakasikat na cycling spot dito sa South. Ito yung tinatawag na Daang Reyna sa Las Piñas. Kung nadadaan kayo dito sa Daang Hari, going Alabang, siguradong familiar kayo sa kalye na to. Sikat din yung lugar na to kasi nandito yung Notre Dame Chapel sa Palacio Verde. Also, sinubukan natin makipagsabayan sa fast-paced na peloton na nag-eensayo sa lugar na to. Ang takbuhan nasa 40 kph. May bigla ding nag-sprint at sinubukan natin kumapit. Abangan nyo na lang kung nakakapit ba tayo sa breakaway na to or nag-break uwi na lang tayo. Maraming malalakas na nag-eensayo sa lugar na to. Munti ka na din magkaroon ng aksidente. Abangan nyo yan guys, sobrang dami din kasing nagbabike dito kapag weekend. Kaya extra ingat talaga kailangan pag dito ka nag-eensayo. Kung ganito ang mga gusto nyong content ng videos, mag-subscribe na kayo sa Aristocrata Studio. So guys, ito na yung Daang Reyna Road and malapit na tayo dito sa Rotonda sa dulo. So may daan dito papuntang Laguna. So at this point, nag-uusap kami ni Jcas kasi pagdating sa Rotonda na to, nahirapan siyang mag-banking. So sabi niya, turuan ko daw siya kung paano gagawin dito sa banking. Unfortunately, itong truck na to, biglang, oops, exit pala siya. Mahalas. So, pumwesto siya sa inner lane pero exit pala siya doon. So, dapat sa outer lane ka boss pumwesto kasi delikado yung ginawa mo. So, okay. So, balik tayo sa video. So, introduce ko lang muna sa inyo yung pinaka-panel nitong video natin. So, sa lower left, nandito yung speed. And then, meron tayong distance travel dyan. Ayan, nakita nyo 0.4 kilometers. And then, yung grade. Nilagay natin yung grade although nakikita nyo is 0% yung grade nya. So, nilagay ko lang dyan yan para at least matanda ako kung saan part pa yung medyo pababa at saka paakyat. Kasi almost flat itong road na to eh. Meron lang portion talaga na nagawa 1% grade siya. Okay? So, meron ding elevation na data dito. Ayan, 71 meters yung current elevation. And then, importante to yung cadence niya. Yung cadence na data ko. So, ayan, nakita nyo sa 50 RPM, 60 RPM. Then, sa rightmost, sa lower right, yung ating heart rate or yung beats per minute. Okay? And then sa taas ng heart rate, nandyan yung pinaka-map nitong Daang Reyna na kalye. Okay? So, kasama natin sa ride na to si Jcas. And nasa harapan niya si Norman. And gumilid si Norman hoping na papalit sa trangko si Jason. Hindi pumalit si Jason. Okay? So, tingnan natin. Baka mamaya pumalit siya. O umpisa pa lang naman ng lupe, so hindi pa naman pagod lahat. So ang takbuhan dito, napansin nyo, 38 kilometers per hour. So para sa akin medyo mabilis na yan. So ayan, ang grade niya kung napansin nyo, negative 0%. So meaning medyo pababa talaga siya ng konti. Hindi lang kita kasi siguro mga 0.5%. So yung nasa left side, I think ito yung Portofino na village or subdivision. Okay, pumalit na si Jason. And ayun o, ang daming mga bikers sa kanan. So, normally, para mas ma-familiarize kayo, kapag medyo partial pace yung gagawin nyo, normally, dyan sa right side nag-i-stay yung mga bikers. Then, yung mga naglalaps, yung mga medyo mabilis yung pacing, and medyo nag-i-stay sila sa left na lane. Although, syempre, kailangan maging attentive ka rin kasi kung baka may mga parating na motor o kotse sa likod. So, kailangan medyo alert ka. Yan, so nag-uusap kami, saan ba mag-u-turn? So medyo si Norman, dito daw, oops, medyo naalangan ako. Pakinggan yung sinabi ko. Delikado dito. Yan, so nag-alangan talaga ako mag-u-turn kasi may mga kasalubong na bikers. And isa pa, may mga nagja-jogging din na nandun sa center, nasa island. So nag-alangan ako. So medyo lumayo sila, Norman. Medyo nag-struggle ako dito kaya gusto ko silang habulin. So mapapansin nyo sa left side, merong naglalaps na 4 na bikers. Sinubukan natin kumapit.
So, actually, ang initial na purpose ko lang dito, kaya ako kumapit dito, ay para abutan ko sila Jason at si Norman. So, although medyo mabilis din kasi yung pace nila Norman, kaya hindi namin maabutan pa at this point. And then, ang pace namin sa ngayon, nakita nyo, 31, 32, 33 kph. Pero medyo tumataas. So, sa point na to, medyo hinihingal na ako dyan kasi tingnan yung heart rate ko, 162 BPM na. So, para sa akin, medyo mataas na yan. Kasi normally, pag naglalaps ako dito sa crit sa village, mini-maintain ko lang yung mga 155 na heart rate. So, and so, buntot lang tayo dito. Normally, kapag makiki-join ka sa peloton, and lalo kung hindi mo naman sila kilala, mas maganda kung dun ka na lang muna pumwesto sa likod. Actually, hindi ko rin naman sure kung magkakakilala silang apat. Kasi yun nga, dito ko lang sila nakita. So, ayan. So, yung naka-orange, may backup siyang water bottle sa likod. Okay. So, ang takbuhan nasa 34 kph. So, dito, ang napansin ko sa kalye na to, although nakikita nyo yung grade nasa negative, no? Pero, siguro on the average, nasa close to positive 1% yung grade ng buong road na to. So, medyo ahon yung kalye na to. Okay? Ang ganda rin sa kalye na to kasi tingnan mo, medyo mapuno sa right side. So, kahit pa paano yung headwind, may humaharang. Hindi siya open. And then may bakod sa kanan. Pansinin nyo yung bakod, hindi pantay-pantay. Medyo paangat yung bakod. So, meaning, yung kalye na to, medyo slightly uphill yung kalye na to. Okay? Yun, so, hindi natin abutan tong sila Norman, no? Pero, ayun, no, nakikita ko na sila sa bandang kanan ng screen. Nakita nyo, si Norman tsaka I think si Jigs siguro yung isa na to. So, ayan, si Jigs nga pala, kasama rin natin sa bike. Si Rogue Jigs, sorry. Hindi pala Jigs, si Rogue Jigs. So, ito, medyo malapit na sa Rotonda. Hindi pa pala. Hindi, malapit na. Malapit na tayo sa Rotonda. Kaya pagdating sa part na to, medyo bumabagal. May 28 kilometers per hour. Kapag medyo clear dito sa Rotonda, medyo mabilis kaming lumiko dito. Ayan, o, kita nyo, nagbabanking sila. Kaya lang minsan may kasabay kang mga motor tsaka kotse. Tsaka kailangan mo mag-minor. So, dito, medyo tataas ang grade dyan. 1%. Magto 2% pa. Ayan, 2%. And then, kapit lang ulit tayo. So, same peloton pa rin yung sinasabayan natin. Peloton pa to, breakaway. So, same na group pa rin yung sinusundan natin. Dito hindi pa rin natin inabutan sila Norman. Mabilis talaga yung mga yun kaya hindi natin abutan. Malalakas talaga yan. So dito medyo nagbi-build up na yung speed. Pansin niyo, nasa 37 kilometers per hour na. Yung heart rate natin nasa 154. So medyo mataas na rin yan. Nasa zone 4 na heart rate yan. Yun, so sa kanan, ayan, may mga bikers dyan sa kanan, may mga naka-MTB. Ano, tinatrade yan. Medyo tinatry humabol nung isa. Hindi ko alam kung, ayun, no, kita nyo? Hindi ko alam kung nagtrangko siya, pero, hindi pala. So, gusto lang niyang i-try yung bumilis. So, ang diskarte dito, kung gusto mo sumabay sa peloton na to, maganda, wag mo silang unahan. Maganda was bumuntot ka dito sa likod. And then, so hindi pa rin natin abutan sila Norman, sila Jason, tsaka si Jigs kasi tingnan mo, 41 kph na yung takbuhan pero parang nawala na sila sa harapan. Ang ganda rin ng kalye na to kasi walang masyadong lubak. Kaya kita nyo, bilis ng takbuhan, nasa 44 kph niya na smooth and may bumusina. So yung minsan kasi siguro hindi napapansin ng ibang bikers na may parating na sasakyan, di sila tumatabi. Kaya dapat medyo attentive ka dito. Although medyo madalang yung dumadaan na sasakyan, mas marami yung motor So dapat medyo alisto ka dito pagka medyo marami na yung dumadaan na sasakyan. Medyo itatabi mo na. So ito yung nakatrangko kanina, yung naka-white. So siya yung nakatrangko sa kabila yan, itong
hanggang dito sa kalagitnaan or malapit sa dulo. Then pumalit na yung naka blue na jersey, naka movie star. Oops, may mga gumilid na motor, delikado yon. So kailangan, ayun, nakita nyo? Lumiko na yung sila si Norman tsaka si Jigs. So dito sila ulit lumiko sa parte na to na sinasabi nga, tingin ko delikadong likuan. So ito yung naka movie star, naka canyon na road bike. So ako kasi so ito yung pangalawang ride na namin dito sa Daang Harit. So napansin ko, tingin ko mas safe na dito ka mag-U-turn sa tapat ng football field. Okay? Una, dahil sa part na to medyo mabagal na yung pace nyo. Tapos wala nang masyadong nagbabike dito kasi parang nakatambay na sila sa kabila. Nagpi-picture taking na sa field. So ayan mas safe lumiko, walang masyadong sasakyan. And then from here, ang napansin ko dito, medyo recover talaga. Minom sila ng tubig, medyo pahinga. And then dun sa bandang kurbada doon, medyo magbi-build up ulit yung pace. So yung nasa kanan, ito yung Notre Dame Chapel sa Palacio Verde na village. Nakita nyo yung sign. Akala ko Palazzo Verde. Palacio yata basa dyan. Comment below kung tama yung sinabi ko, kung Palazzo Verde. Okay, so may football field dyan. So sa point na to, I think nasa likuran ko yung yung mga kasabay kong naglalaps a while ago. Hindi ko pa masyadong binibilisan sa part na to. Medyo pinapakaramdaman ko pa rin kasi kung talagang kung may mauuna. Kasi yun nga, yung binanggit ko kanina, hindi ko naman sila talaga original kasama. Kaya binabagalan ko lang muna, pinapakaramdaman ko lang kung kakapit pa sila dito sa ganitong pace or mauuna sila. So pag nauna sila, okay lang, sasabay lang din ulit tayo. Okay, so medyo tinatry natin itaas yung pace, 33 kilometers per hour. Although hingal na ako sa part na to. 157 na yung heart rate, 34 yung speed. Yan, so medyo malayo na dito sila sila Jason, sila Jigs, and si Norman. At this point, ang iniisip ko na is dito na lang ako kakapit sa grupo na to. Napansin nyo overtake na yung dalawa. So hinabol ko sila. Tingnan nyo yung speed, nag 38. Tinry kong idikit yan, 39 yan. So at this point, nag-decide na ako na hindi ko na hahabulin sila Norman. Dito na lang ako sasama sa grupo na to. Kasi napansin ko medyo yung talaga nagte-training tong mga to. So mukhang dire-diretso to hanggang mamaya na ganyan yung magiging takbuhan. Kaya dito na muna ako kumapit. And besides, mamaya naman sigurado makikita kami nila Norman. Okay. Yan, so medyo bumagal kasi may sasakyan, may van dito sa harap. Actually, ang feeling ko dito sa van na to, tingin ko biker tong van na to. So tingin ko nagbabike siya kasi tingnan nyo, hindi siya bumubusina doon sa mga bikers sa harapan. Tapos nagbagal siya para masigurado na safe yung mga nagbabike. So ayan 37 kph yung takbo. Pansinin nyo itong naka movie star na jersey, yung naka I think Canyon A Road yung bike niya. Looks like nagpa-bike fit ito. So kasi tumapasan niyo yung hips niya, walang masyadong movement, as in relax na relax. And then yung pansinin niyo yung binti niya, ang ganda ng galaw, para ka lang tumitingin sa piston ng ng sasakyan. So hindi masyadong stretch yung binti, hindi rin naman masyadong nakabend. And yung position ng paa, mukhang diretso lang. So mukhang swak na swak sa kanya yung bike. So feeling ko nagpa-bike fit itong sinusundan natin. And lumingon siya. Lumingon siya kasi siguro tinignan niya kung mahaba yung peloton na or may ibang sumusunod sa kanya. Okay. So by the way sir, kung nanonood kayo ng video na to, comment below lang kayo para ma-shoutout ko kayo dun sa next video. Yan, so ito ulit yung rotonda. Ito na yung chance para mag-recover. So dapat talaga mag-water quick na inom ng tubig dito. Kasi pag ahon mo dito sa rotonda, sigurado baba na tagad to ng 35 siguro hanggang 40. So yung padiretso na yun, yung nakita nyo kalye na yun, papuntang Laguna yan. I think San Pablo yata, pero hindi ako 100% sure. So yun, maraming nakatambay na bikers dun sa kanan, dun sila nakaparada.
And tingnan nyo, nag-35 agad yung speed. So at this part na to, mukhang marami pang karga yung nasa harapan. Mukhang may lakas pa siya. Kaya hindi siya nagpapalit. Kasi normally, kapag naglalaps ka sa ganitong mga kalye, normally pag U-turn, kung pagod ka na, malamang makipagpalit ka dun sa nasa likuran mo. Pero sa case na to, siya pa rin yung nagtrangko eh. So, kaya itong si kuya na naka-movie star, binuntutan lang din niya. And then, kumapit lang din tayo. Puy kapit. So, ang takbuhan, pansin niyo, mas mataas ngayon yung takbuhan. Per miss na 40 kph. Ang heart rate ko nasa 162 na. Mataas na to. So, ang na-observe ko sa kanilang dalawa, looks like bihasa to sa sa peloton or sa group ride na ganito or sa ano bang tawag natin dito, sa paglalaps. Okay, tingin ko bihasa itong dalawa na to, and madalas dito sa daang hari to kasi familiar sila dun sa ruta, alam nila kung saan sila po position, and then pansinin nyo yung speed, pirmi sa 40. So normally kapag naglalaps ka, normally meron kang sinusustain na speed. So kasi medyo may nasasabayan din tayong mga ibang naglalaps like dito sa village. Normally alam na namin agad kung ano lang yung speed kapag medyo paahon and ano yung speed pababa. So for this case, maintain nila yung 40 dito sa northbound. Actually, northbound tong kalye na to. So looks like ang pattern, kapag pa southbound ka, ang speed dapat nasa 37 kph, 35 to 37, and then kapag pa northbound ka, mukhang dapat nasa 40 kph ang pacing. So ito yung na-observe ko sa pagsabay ko sa kanila sa dalawang loops na to. Pero medyo magugulat kayo mamaya kasi biglang biglang may magmamabilis. So nagulat din ako doon. Abangan nyo na lang mamaya guys. Yan, so pinaka MTB sa kaliwa, medyo mabilis na rin siya. Mukhang nasa takbong 30 yon. And then ito ulit yung Portofino na village. So sabi ko nga, ang hirap mag U-turn dyan kasi ang dami mong kasalubong sa kabilang side. So dito sa part na to, ito na yung I think around sa mga 300 meters bago mag U-turn. So ito yun, medyo nagre-recover na normally dito. Yun nga yung binagkit ko kanina. And then pansin nyo sa left side, marami ring nakatambay. So nagpipicture sila dyan. Okay, yun. So si kuya medyo nag-stretching na. Pero pansinin nyo yung build ng yung build ng katawan niya. Siguro nasa ano yung timbang niya nasa hindi siya ganun ka-slim eh. Pero pansinin nyo, kanina nakakasabay siya kahit 40 yung takbuhan, di ba? So meaning batak talaga tong si kuya, and ang tingin ko sobrang komportable sa kanya nung bike na gamit niya. Kaya kahit mabilis yung pace, kayang-kaya niya sumabay. Tsaka mukhang ensayado talaga. So, ayun, mukhang pwede talagang mag-park dito ng sasakyan, no? Kaya pwede mo rin gawin na option, magdala ka ng sasakyan, then park ka dito, tsaka ka mag-laps. Para at least pag nandito ka, fresh legs pa rin, di ba? Pre, wala pa? O, tara. So, naabutan na si Jason dun sa pangalawang U-turn. Ang sabi ko sa kanya, tara, sumabay na siya. Pero may inaantay kasi siyang isang kasama, yung ka-opisina namin dati. So, inaya niya mag-bike dito. So, hindi muna niya pinasabay kasi syempre, nagbabalik loob pa lang sa biking yun, sa cycling. So, kaya hindi muna daw sila sasabay. So, at this point, hindi ko actually sigurado kung nasa likuran ko yung mga kasabay ko kanina. Kaya ang ginawa ko, medyo binagalang ko lang yung takbo dito. Hinantay ko na mag-overtake ulit sila sa akin. Pero hindi ko sila nililingon kasi medyo nahiya din kasi ako na lingunin. Hinantay ko na lang na mag-overtake sa akin. Yan, so parang medyo kumukunti na yung bikers at this sa oras na to. So itong at this point, I think nasa 7:30 AM yung oras na to. Okay, so medyo maluwag na yung medyo madalang na yung nagbabike sa oras na to.
Yun, so nag-whoop, parang gumano siya, no? Whoop. So, parang signal din kasi yan na merong nagbabike dito, baka bigla kang kumabig. So, parang kaya nagsalita siya ng ganun. So, yun, naging 4 na ulit sila. Siyempre, punto tayo ulit. So, ayan, nasa 35 kph. Sabi ko nga kanina, looks like kapag southbound ang ano looks like kapag pa-southbound ang takbuhan nasa 35 hanggang 38 kph. So, hindi umaabot ng 40. So, meaning, next time, kung magbabalak tayong tumrangko, so at least alam na natin kung ano dapat ang takbuhan sa part na to. So, meaning, hindi ako makakapagtrangko ng ganun kabilis. Hayaan ko lang sila. So, ayan, 35 kph. Pansinin nyo, taas na agad yung heart rate ko, nasa 162 na. Kasi nabanggit ko nga kanina, medyo may part din kasi dito na ano, may banayad na ahon. Although hindi kita dun sa grade natin kasi hindi ko na-i-adjust yung resolution eh. Kung ma-i-adjust ko sana hanggang 1 decimal place para mas makita natin. So ayan, 36 kph. Lumilingon tong nakabora sa likod. Tinitingnan siguro kung nakabuntot ako. So may nagbabike din dito sa left side. In-overtake ka na lang ng tarangko. So kapag ganyan na medyo crowded yung kalsada, kailangan pag tumingin ka sa harap, kitang-kita mo hanggang dulo kung ano yung nangyayari. Para at least alam mo kung halimbawa mag-o-overtake pala sila or lilipat ng lane, at least aware ka. Or halimbawa magbe-brake pala sila, so at least makapaghanda ka agad. So importante yan, guys. And isa pa yan, so medyo malapit na siya sa rotonda, medyo bumabagal na ulit, at least aware ka na kailangan mag-recover ka na sa part na to, or mag-water break ka muna, or kung may gusto kang kainin mo kung makakain mo. So ayan. Alright, so umu-overtake yung nakabora, in-overtake niya si Kuya. So siya yung nagtatrangko kanina, yung naka-block na nasa right side. And then may kumapit palang isang naka-block, nasa likuran ko yung kanina. Then lumipat siya ng ano, in-overtake niya yung itong naka-block. Okay, so yung naka-block na to, kung nanonood ka ng video na to, mag-comment ka lang below para ma-shoutout kita. So ito mukhang medyo batak na biker to. Sa katawan pa lang kitang-kita mo na. Aero na aero. So, ang ganda rin mukhang kung i-observe mo yung pagpedal niya. Pansinin nyo, medyo less din yung movement sa hips niya. Although may konting wiggle. Pero looks like komportable siya dito sa ano niya, sa pagkaka-bike fit or sa saddle height. Napansin ko dito, medyo gumigilid siya, medyo kumakanan. Siguro sinisilip niya yung harapan. Ayun, tinitingnan niya, iniispatan niya. Nung una, hindi ko alam kung bakit. Siguro baka nag-iingat lang din siya, or baka gusto niyang overtaken tong naka-block sa harapan niya. So, kasi itong napansin ko rin, yung naka-block sa harapan niya, yung may puting stripe sa likod, parang medyo malayo yung gap dun sa unahan niya. Ang iniisip ko dito, baka itong naka-block gusto niyang unahan itong naka-block. Pansinin niyo yung cadence nitong nasa unahan ko, medyo bumibilis na. And ang speed namin ay nasa 44 na. Nang biglang, ayan o, mag-i-sprint pala siya, guys, kaya lingon siya ng lingon sa kanan. And tingnan niyo yung takbo, 49 kph. So pinilit natin kumapit. Kapit lang, 51 kph, 168 ang heart rate. Ang tindi, guys. So dito sa part na to, hingal na talaga ako. 170 bpm na. 50 pa rin yung takbo niya. Ang tagal niyang maintain yung 50, guys. So ang RPM ko nasa 102 na yung RPM, 171 na yung heart rate, guys. So at this point, medyo bumababa na yung speed. Mukhang medyo napapagod na siya. Nag 42 kph na. So gumilid siya. Siguro akala niya mag-overtake ako, kaya medyo gumilid siya. And so out of ano na lang din, bilang respect din sa kanya, although kaya ko siyang overtaken nung part na yun, kasi syempre siya yung nagtrangko, napagod na siya, may konti pa akong reserve na energy, pero hindi ko na lang siya in-overtaken kasi syempre baka alam mo na, baka magalit sa akin. Pero hindi naman siguro. Pero out of ano na lang din, respect sa kanya, so sinabayan ko na lang din siya na mag-recover kasi
Medyo pagod na rin ako. And then may part dyan na dun na yung naka-movie star na jersey pala ay kumapit din siya sa likod. So kanina kung napansin nyo, lumingon siya bigla nung umovertake kaming dalawa. So hinabol pala niya kami. So yung naka-movie star, nandyan lang siya sa likod. Nakamasok ka dun 50 ba yun? Napababa tuloy ako ng face mask. Hingal. Yun guys, so ito yung kagandahan sa cycling sa alam niyo yun, sa mundo ng cycling. Kumbaga, kung tutusin, maliit na community lang naman tayo. So, kahit hindi talaga tayo magkakakilala, kapag nagkasabay-sabay tayo sa kalye, normally nagbabatian tayo na parang feeling natin matagal na tayo magkakakilala. So, ayun, nagkaroon tayo ng chance na medyo magkaroon ng konting usapan after nung lap na yon. So, yan. So, yung naka-block, pinauna na niya kami. Mukhang di pa siya nakaka-recover. Pero, syempre, napagod yan. So, siguro, gusto niya kami naman yung magtarangko. So, yan. So, sabi ko nga, kahit hindi kayo magkakakilala, pag nagkita kayo sa kalye ng mga kapwa mo bikers, pag nag-usap kayo, since iisa kayo ng iisa kayo ng mga ng hobby or ng trip gawin, which is magbike. So madali kayong mag-usap, madali kayong makapag-create ng conversation, di ba? So ayan, si Kuya ngayon yung nakatrangko. Again Kuya, kung nanonood ka ng video na to, mag-comment ka lang para mai-shoutout kita sa next na video ko. Ayan, so ito medyo mabilis agad yung pace niya, 37 kph, and wala pa kami sa kalagitnaan ng buong lap. By the way, yung buong lap ng Daang Reyna na to, yung dinadaanan namin from Rotonda hanggang dun sa U-turn, yung isang ikot nito 4 kilometers yan. Okay? Pero kung dun ka mag-U-turn sa Portofino, yung binabanggit ko kanina na medyo delikado ka, nasa 3.3 kilometers yung isang loop nun from dun sa Rotonda. Okay? So, pansinin nyo si Kuya ba, nasa drop bar siya, pero yung hips niya hindi masyadong nagwi-wiggle or hindi masyadong gumagalaw. And tingnan nyo, pati katawan niya diretso-diretso lang, walang masyadong kiwal ang tawag ko dun eh. So walang masyadong galaw, meaning nagpa-bike fit talaga to. So ayun, pati yung movement ng binti niya, mapapansin nyo, consistent na consistent. Normally kasi kapag pagod ka na, may tendency yan na medyo i-outward yung movement or inward yung movement para medyo mag-flow ng maayos yung dugo papuntang binti. So dito sa ina-observe ko yung mga padjak niya, looks like mukhang patak tong biker na to, and mukhang matagal na to nagbabike. So ayan, malakas guys. So ayan, nasa 35 kph, and yun nga. So siguro kung makikita nyo lang yung mukha ko dito, malamang makikita nyo sa lubong na yung ko. Sa lubong na kilay ko dito. Okay. So since hindi ko naman sila kakilala, nahihiya din kasi ako na overtaken and pumalit dito sa trangko. So kaya hinahayaan ko lang na siya muna yung magtrangko. Normally naman sa mga naglalaps, kung pagod na, normally kakabigyan sa kanan and then magbabagal, pauunahin ka. So yun yung signal na nagpapapalit siya sa trangko. Pero at this point, tinutuloy niya lang. So kaya hindi na natin siya pinalitan. Yan, so malapit na ulit tayo sa Rotonda. Okay. So ayan, kaya pag malapit sa Rotonda, nag-slow down. So para iwas aksidente rin. Ayan, oops, ang gandang mag-banking dito guys. Napansin niyo yung camera? Parang mga 30 degrees yung binend ng camera, pero hindi ako nag-slide. Ang ganda rin ng kapit ng kalsada doon, kaya pag nag-banking ka, sobrang komportable at hindi ka matatakot na baka mag-slide ka. So dito siguro dapat ang ginawa ko, inunahan ko na siya agad para ako naman yung nagtrangko. Pero nahiya pa rin kasi ako. Nahiya rin ako sa kanya at
sa part na to, kaya pinauna ko na siya. So, and looks like nagpapalakas din siya talaga lalo, kaya ayun, kaya tinrangkuhan pa rin niya. Okay, so lumilingon siya. Kaya siya lumingon dahil overtake. Yun. Ayan, nasa drop bar siya, pero pansinin nyo yung katawan niya, diretso. Pero ang takbo 39 kph, di ba? So tingin ko yun yung advantage kapag sukat na sukat sa yung bike, and yun nga, nagpa-bike fit ka. So parang di siya napapagod. So ako pagod na at this point. 16.6 kilometers na tayo mula nang dumating tayo dito sa Daang Reyna. Pero guys, nanggaling pa tayo dito sa Gentry. So nakatakbo na tayo ng around 20 kilometers bago dumating dito. So may bumubusina. Yun. So kaya pala kumanan si kuya dahil may motor na parating. Actually, kung walang masyadong nagbabike sa kanan, ito talaga yung advisable na spot. Dito ka dapat sa kanan para yung mga sasakyan, mga kotse, motor, nandito sila sa kaliwa. Okay? Pero nga, kung wala namang mga dumadaan na motor, okay lang naman, dito tayo sa left. Basta kailangan extra ingat lang talaga. Okay? And normally naman, yung mga dumadaan ditong motor at saka kotse, alam naman nila na marami nagbabike sa area na to, kaya nag-iingat din sila. Pero syempre, may mga iba dyan na bubusinahan ka pa din. Siguro para na rin safe ka. So 46 yung takbo, 47 kinakargaan ulit ni kuya. Kaya ako naman, tignan nyo naman, nagwa 165 na may heart rate ko. So lumilingon siya. Siguro tinitingnan niya kung nakabuntot pa rin ako. So nung nakita niyang nakabuntot pa rin ako, binilisan pa rin niya. So medyo kinakapos na rin ako ng konti dito. Kaya pansinin niyo yung gap namin, medyo lumayo na. Ayun, inisprintan pa niya, tinayuan. So, lalo na ako napalayo dito. So, 46 yung takbo ko, hindi pa ako dumikit masyado. And then, nag-minor na siya dito kasi nga, ito na yung sa Portofino na gate. So, dito, medyo pinagalang ko na, hindi ko na siya hinabol kasi sure naman ako na sa kurbada na to, hindi na siya mag-sprint dyan. Kasi, yun nga, dito na yung recovery na part. So, ayan. 32 kph. Ayan, bumababa na ulit. So, kung maabig siya sa kanan kasi para maganda yung buwelo mo pag U-turn. Oops! May nakamotor na overtake. So, yung sinasabi ko guys, kailangan iingat pa rin. Kasi, syempre, yung aksidente, nandyan lang yan, nag-aantay. Kung overtake yung motor Yun, so sa part na to, medyo mahaba-haba yung recovery namin. And then, bago ka mag-U-turn, dapat tingnan mo mabuti kung clear yung likod. Okay, so nakakailang ikot na tayo pero hindi ko nakita si Norman. Well, for sure naman nahagip siya nung camera natin. Kaya lang, hindi ko talaga siya napansin. Norman, kung nasan ka man dito sa video, i-comment mo kung anong timestamp. Yan, so sa part na to, anday pa rin nakapark na sasakyan. Maganda kasi actually mag-picture dito sa part na to kasi ang background mo yung football field and yung chapel, yung Notre Dame de V Chapel. Okay, dito sa Palacio Verde. So, itong oras na to, I think nasa around 8 in the morning. So, medyo kulimlim pa. Medyo malamig pa and nakatulong din na ang daming puno dun sa left side Kaya nalililiman niya tong kalsada. Ang ganda talaga mag-laps dito guys. So highly recommended ko tong kalye na to kung gusto niyo mag-build ng ng power or ng speed training. Or kung gusto niyo mag-speed training, napakaganda dito. So actually, tingin ko kahit solo kang pumunta dito, okay lang kasi may mga masasabayan ka. Napabuntong hininga na ako. Pakinggan natin. Grabe, paspasan guys. Kala ko 40 lang max dito. 51 pala. Relax mga sinusundan ko. Yun, so dapat pala hinarap ko yung camera sa mukha ko pag habang naglalaps para nakita natin yung facial expression ko. Kung gaano kawasak. Malamang nakalawit na yung dila ako nung nag 51 kph.
Obviously, yung mga kasabay kong maglaps kanina, hindi na sila, mukhang hindi na sila bumanat ulit kasi wala na yan. Bagal na ng takbo ko pero Ha? Ano? Nabas. Yung kapiyan. Pwede. Nakailang lab ka na? Nakalima na yata. Yata. Sinabayan ko yung mga ano. Ang bibilis. Max speed o 51. Oh, sayang na. Pababa, 50 kami. Kanin mo yung road kanina. Ang lakas. Pero malakas yung isang sinusundan niya. Sumunod lang ako sa kanya. Tapos akala ko permis na 40. Bumanat. Dinikitang ko. Papalitan ba? Nagpapalitan naman. Hirap pa sa Paawag 38 eh. Itong maawa na 38 doon, 35. Pero itong pababa pala, parang umi-sprint sila bago mag-40 Oo. Umi-sprint pala sila doon. Kaya nag-50. Parang 6 Oo. Magkano malagyan ng segment yun? Parang 40 Pino sprint, parang gano'n. Nung ano, pag pababa na, nakikita nila pagka pababa na, babanatan na ng matindi, bibiin na. 50 oh. Sabi ko sa kasabay ko, akala ko masusuka ako, sabi ko. Ramdam yung lambot sa unahan. Pag gano'n na parang nagbabounce. Ha? Oh. Ano bang ano ko doon? Lab. Hindi, pag nakita kasi, ay malakas to, hindi ayoko sundan to. Parang gano'n. Yung ano ko, isang yung paspasa kanina, average. 35 plus 33. Isang baba muna ulit, habulin natin sila. Nakasalubong natin eh. La Jigs. Isang pababa ng 40. okay guys, so sa wakas, nakita ko na ulit si Norman. So medyo nalungkot siya kasi parang nag-solo ride daw siya, wala doon kumakapit sa kanya. So kaya nag-isang loop muna kami. Hinanap namin tong sila Jigs tsaka si Jason. Feeling ko kaya walang kumakapit dito kay Norman kasi tingnan nyo naman, napakalakas kasi niya. So siya muna yung nagtrangko. Sabi ko sa kanya, 40 lang, wag nang i-sprint kasi medyo pagod na rin ako. So binanatan niya agad ng 39 kph. Yung heart rate ko nasa 155 agad. So 40 kph, naka-drop bar siya agad. So dito sa buong laps namin dito, pati yung kanina nung kasama ko yung mga pinaka-movie star, yung mga aero, nandun lang tayo sa hood nakahawak. So hindi ako sa dropper humawak ng point na to. Ang reason ko naman kaya ganun kasi para mas relax yung position ko and mas kita ko yung harapan. So kaya yun. Yun. So ayan, permis na 40 muna ginagawa ni Norman dito. May lakas pa siya. Kaya ayan, bumabanat pa. Ako medyo ubos na, hindi ko na kayang tumrangko at this point talaga. So nakaka 21 kilometers na tayo. And sabi ko nga kanina, naka 20 kilometers pa tayo papunta dito sa area na to. So basically nakaka 41 kilometers na ako at this point. Hope gumilit siya. So okay, fine, trangko ako. So yun yung maganda kung may kasama kang kakilala, at least na kabisado nyo yung isa't isa, alam nyo kung ano yung gagawin.
kagaya sa case na yun, gumilid si Norman. So, alam ko na nagpapapalit siya sa trunk. So, kaya yun. Ako naman nag-trunk. So, pansinin nyo yung bakod guys sa kaliwa, no? Hindi pantay-pantay yung bakod, di ba? So, ibig sabihin lang yan, yung kalye na to ay pababa. Tama ba? Or design yun? Design pala, no? So, ayan. So, 42 kph. Pababa to. Nasa negative yung grade eh. Although, negative 0% yung nakikita. Yun, medyo kinapos na rin ako. Pinauna ko na si Norman. Ito na yun, no? Portofino na, ano, area. Oops! Muntik na! Yun yung sinasabi ko guys na ano, na delikado na area. And medyo hindi kami nagkaamo yan ni Norman doon. Hindi ko rin alam kasi na ano, na liliko siya doon kasi yun nga, kanina yung mga sinasabayan ko maglaps, doon kami lumiliko sa tapat ng ano, football field. So sumenyas naman si Norman, kaya lang medyo mabilis kasi yung pace nung nangyari yun, kaya buti nakailag ako agad, kundi malamang sikat kami Okay, yun. So may nakita ulit kaming peloton sa kaliwa. Ito yung binabanggit ko guys, kung hindi mo naman kakilala yung peloton na naglalaps, and kung pansinin nyo, dikit-dikit kasi sila, so mahirap sumingit dyan. So ang gagawin mo dyan, dapat doon ka sa pinakalikod pupwesto, unless merong mag-giveaway sa'yo at pasingitin ka, doon ka lang sisingit. Pero kung ganyan dikit-dikit sila and mukhang baka magkakakilala sila, tingnan nyo to, naka-orange tong sinusundan ko, and then may mga naka-orange din dun sa peloton sa kaliwa, so baka magkakasama sila. So dito medyo dumikit tayo konti para makasingit. So ayan, mukhang pinagbigyan tayo nung nasa likod, kaya nakabuntot na tayo. Okay, so itong nasa kanan mukhang kasama nila to, kaya lang di siya makasingit. Pero makakasingit din yan mamaya. So baka nasa likod siya, baka dun siya bumuntot. Siguro si Norman nasa likod. O yan, sumingit na siya. Importante yan, mag-hand signal ka kasi papasingitin ka naman ng mga yan eh kapag nag-hand signal ka. So ayan, so unahan na siya. So I think si Norman nasa likuran ko lang yan, si Norman. Medyo hindi ganun kabilis yung pace nitong nasabayan namin, pero okay lang naman kasi medyo nagre-recover na kami. Patapos na rin naman kami at this point ni Norman. Tsaka medyo nasolve na ako kanina. Nasolve na ako sa pagod kanina. Okay. Hirapa yata. Yun guys, so malapit na ako sa bahay. Sarap palang mag high intensity training talaga dun sa arena, sa Dang Arena. Actually, kahit solo kang pumunta, okay din kasi marami kang masasabayan na malalakas na bikers. So pwede kang kumapit, kumakakapit ka. Grabe yung pacing eh. Yung pababa na 40 okay na ako eh, kaya lang biglang nag-50 yung isa. Akala ko sasabog yung tip. So malapit na ako sa bahay ulit. Thank you for watching dito sa vlog na to. Kung ganito yung mga hinahanap yung vlogs about cycling, so please consider subscribing para maging updated kayo sa mga latest cycling vlogs. Tsaka para mas marami pa tayong may uploads. Okay, so this is the Spin Iris Manalad from Aristocrata Studio. Don't forget to comment, like, and share. Thank you. See you again next week. Bye-bye.
Hindi na kita ma-overtaken eh. PR tayo, PR. Papalitan sana kita kapakapan. PR tayo nung fairness dito. PR dito, 44, 45. Pero mabagal yung una natin from Molino. Tingnan natin baka PR din. Ay, oo nga no. Mabagal yung unang Pamilino pala yun, no? unang arangkada. Ayos. Mula intersection. Ingat pare. So, yeah, next week. Pre. Balik sa lang ha. Ibo ka na ba? Dito na ako, tatawid na ako dito. 180.